Pagbalik ni Luan sa tunay na mundo, nakaupo sa isang kotse, bumaling siya sa kanyang ina at sinabing nakabalik na siya, ngunit hindi pa rin ito sinasabi sa kanya kung ano ang nangyayari. Tumugon si Yulan na ang kanyang pinsan na si Junfang ay namatay sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari. Ipinapaliwanag niya na nakaupo lamang ito sa kanyang silid nang bigla siyang namatay. Ipinadala ng pulisya ang kanyang katawan para sa isang autopsy at ang libing ay gaganapin sa araw na iyon. Iyon ang patutunguhan nila. Inamin niya na ayaw niyang pumunta ng mag-isa. Tiniyak ni Luan sa kanya na walang problema. Sasamahan niya ito saan man niya gustong pumunta, at kung ayaw niyang dumalo, walang sino man ang makakapilit sa kanya. Dumating sila sa libing ni Jun. Tumingin si Yulan sa paligid at sinabi kay Luchin na napakaraming tao roon. Sinabi niya na hindi na niya kailangang pumasok. Pumasok siya, maglalagay ng bulaklak, at babalik sa loob lamang ng ilang minuto. Habang nangyayari ito, nakita si Luchin ng ama ni Yulan na lumapit sa kanya at tinanong kung siya si Luchin. Sinabi niya na namatay ang pinsan ni Luochen, kaya ano pa ang hinihintay niya? Hindi ba siya magbibigay galang? Tumugon si Luchin na may nagsabi na sa kanya na walang halaga sa kanya ang pamilyang Shan, kaya sa isang paraan, iginagalang lamang niya ang mga salita ng kanyang lolo. Tumawa ang ama ni Yulan at sinabing mabuti na alam ni Luchin ang kanyang lugar at hindi niya sinusubukang pilitin ang kanyang sarili sa pamilyang Shon. Kinilala niya na matalino ang estratehiya ni Luchin, ngunit sinabing hindi ito gagana sa kanya. Sinabi niya na nakikita niya ang tunay na nararamdaman ni Luan. Ipinagpatuloy niya na ipinanganak siya sa isang ordinaryong pamilya at dumating sa kabisera maraming taon na ang nakalipas. Paulit-ulit siyang ininsulto at itinulak. Inabot siya ng 40 taon upang itayo ang pamilyang Shon sa kung ano ito ngayon. Sinabi niya na ang pamilyang Shon na kinikilala ng lahat ngayon ay kanyang likha. Pagkatapos ay sinabi niya kay Luan na kung siya ang nasa lugar nito, na nagmula sa isang nayon patungo sa isang lungsod at natuklasang kabilang siya sa pamilyang Shon, labis siyang matutuwa. Sinabi niya na alam niyang nagkukunwari si Luan na walang pakialam, ngunit sa kaibuturan, malamang na labis siyang natutuwa. Sa sandaling iyon, biglang nagsimulang tumawa si Luan. Mahigpit na tanong ng ama ni Yulan. Kung bakit siya tumatawa at kung nababaliw na ba siya. Sinabi ni Luochin na kapag nakakita ng pusa ang isang kalapati, ipinipikit nito ang mga mata nito sa pag-aakalang ligtas na ito, ngunit sa katotohanan, naruroon pa rin ang pusa sa harap nito. Sinabi niya na ang pamilyang Shon ay kumikilos sa parehong paraan, ipinipikit ang kanilang mga mata sa katotohanan. Sinabi niya na kung magiging tapat siya, kung gayon para sa kanya, ang buong pamilyang Shon ay walang iba kundi mga langgam, isang bagay na maaari niyang durugan kahit kailan niya gustuhin. Nagbabala siya na walang saysay ang pagpapakita ng kayabangan o pagpunta roon para lamang insultuhan siya dahil sa lalong madaling panahon ay mapipilitan silang harapin ang katotohanan. Tumugon ang ama ni Yulan ng kalmado, na sinasabing ang panahon ang magpapakita kung sino ang tunay na mga langgam. Umaasa siyang hindi pagsisisihan ni Luchin ang mga salitang binitawan niya ngayon. Pagkatapos, bumaling siya sa kanyang manager at inutusan siyang sabihin kay Tang na aalis na siya patungong Tangjo dahil naruroon din ang ama ng bastardo na iyon, at gusto niyang patahimikin ang kanyang hininga ngayon. Lumipat ang eksena sa Tangjo. Nakitang nakikipag-usap si Mr. Luo kay Corpse King, tinatanong kung bakit hindi ito kumakain. Sinabi niya na ilang araw na ang nakalipas mula nang huli niya itong makitang kumakain at tinanong kung gutom ba ito. Sinabi niya na orderin niya ang anumang gusto nito at tinanong kung naiintindihan man lang nito ang kanyang sinasabi habang nakatitig ito sa kamay ni Mr. Luo. Naisip ni Corpse King sa sarili niya na gusto niyang kainin ang kamay nito, ngunit nag-alinlangan siya. Kung susugod siya, lilito ang boss at wala siyang ideya kung ano ang gagawin nito sa kanya pagkatapos. Samantala, nagtataka si Mr. Luo kung saan natagpuan ni Luan ang babaeng ito. Sinabi ni Luan sa kanya na mananatili ito sa kanila ng ilang panahon, ngunit kumikilos ito na parang isang walang buhay na sako. Hindi ito humihingi ng damit o pagkain, hindi nagsasalita, hindi gumagalaw. Kung iiwan itong nakatayo sa isang lugar, nananatili itong parang isang estatwa. Sinabi ni Mr. Luo na tuwing tinatanong niya si Luchin kung ano ang dapat nilang gawin dito, sasabihin lamang ni Luchin na iwanan nila ito at huwag mag-alala. Ngunit hindi iniisip ni Mr. Luo na normal ang kalagayan ng babae.
Pinaghihinalaan niyang mayroon itong ilang uri ng mental disorder. Bata pa ito at kung makakatanggap ito ng paggamot, may pagkakataong gumaling ito. Nagpa siya siyang kontaken ng ospital upang ayusin ang kanyang pagsusuri sa isang doktor. Lumipat ang eksena kay Old Tang na dumating sa bahay ni Mr. Lo kasama ang kanyang mga tauhan. Tinanong ng mga tauhan ni Tang kung naroon ang kanilang target. Tumugon si Old Tang na kabilang sila sa pamilyang Shon ngunit hindi pa rin nila pagmamayari ang kanilang sariling gusali. Samantala, tinawag ng mga tao si Luan na mahirap ngunit talagang may-ari siya ng ari-arian. Sa pagtingin sa kanyang bahay, malinaw kung sino ang tunay na mahihirap. Pagkatapos ay itinuro ng isa sa mga lalaki na may nakatayong malapit. Tumingin si Old Tang at tinanong ang babaeng iyon, nandito ba ang pamilyang Lo? Ngunit binaliwala siya ni Corpse King. Nagulat si Old Tang at nagtaka kung talagang binastos siya nito. Naiinis, humakbang siya pasulong at sinampal ito sa ulo, tinatanong kung paano nito nagawang baliwalain siya. Binabalaan niya ito na sumagot sa kanya sa bilang ng 3 o sisirain niya ito. Sa sandaling iyon, pinapanood ni Luchin ang lahat ng nangyayari sa pamamagitan ng kanyang surveillance camera. Kinausap niya si Corpse King sa pamamagitan ng monitor, tinatanong kung naririnig nito ang kanyang boses. Sinabi niya na bibigyan niya ito ng espesyal na treat ngayon dahil hindi ito nakakain ng kahit ano kamakailan. Itinuro niya na ang lahat ng nakatayo sa harap nito ay pagkain na nito ngayon. Sinabi niya rito na tamasahin nito ng maayos ang kanyang pagkain. Tuwang-tuwa si Corpse King at ngumiti at nagpasalamat sa kanyang boss. Naguluhan si Old Tang, tinatanong kung ano ang ibig nitong sabihin sa pagkain. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Corpse King ang tunay nitong anyo at sa isang iglap ay nilamon ang lahat ng nasa harap nito, mabilis na tinatapos ang kanyang hapunan. Muling lumipat ang eksena, sa pagkakataong ito kay Master Jin na nag-uulat kay Luchin. Ipinabatid niya rito na tulad ng iniutos, natapos na nilang harapin ang pamilyang siya. Ipinagmamalaki niyang ipinahayag na ang buong pamilyang Shon ay kontrolado na nila sa pananalapi at maaari na silang magpatuloy sa susunod na yugto anumang oras na iutos ng Panginoon. Nang makita ang mga pagbabago sa pamilyang Shon, nasasabik na sinabi ni Gwen sa kanyang ama na mayroon siyang magandang balita. Tinanong niya kung natatandaan pa ng kanyang ama si Luji, ang lalaking nasa ranggo numero 1 sa listahan ng Sky Dragon. Ipinaalala rin niya rito na hindi si Master Jiang ang tunay na may-ari ng kumpanya. May isang mayamang lalaking sumusuporta rito, at ngayon ay sumang-ayon na silang dalawa na dumalo sa birthday party ng kanyang ama. Tuwang-tuwa si Shanjat Ian. Sinabi niya na ang pagkakaroon ng gayong maimpluwensyang mga bisita sa kanilang party ay magpapataas sa reputasyon ng pamilyang Shan. Sa gayong mga pagpapakita, maaari pa silang maging numero 1 pamilya sa kabisera. Pinuri niya si Gwen, na sinasabing napakahusay ng kanyang ginawa, at hiniling sa kanya na umupo at ipaliwanag ang mga detalye ng kasunduan. Pagkatapos ay bumalik ang eksena kay Luchin. Sa sandaling iyon, dumating si Lia. Nagulat si Luan at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Tumugon si Lai Jiao sa pamamagitan ng pagtatanong kung abala siya. Sinabi niya na kailangan niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa isang bagay na narinig niya na noong libing ni Junfang ay ininsulto niya ang kanyang ninong. Tiningnan niya ito at sinabing, Luo Qin, hindi ka panipani walang tapang mo. Tinanong ni Lu Qin si Lia kung ipinadala siya roon ng kanyang ina. Direkta niyang sinabi rito na kung pumunta lamang ito upang malaman ang lahat tungkol sa kanya, nag-aaksaya lamang ito ng oras dahil wala siyang sasabihin dito. Nilinaw ni Lia na hindi iyon ang nangyari. Sinabi niya na pumunta lamang siya bilang isang kaibigan at gustong payuhan siyang umalis sa kabisera. Ipinapaliwanag niya na may malubhang problema sa kanya ang pamilyang Shan. Noong dapat maganap ang kasal sa pagitan ng mga pamilyang Jiang at Shan, ito ay isang malaking alyansa. Gayunpaman, ginulo ng ama ni Luo Chen ang lahat, na nagdulot ng malaking pagkalugi sa negosyo sa pamilyang siya. Kahit ngayon, sinisisi ng pamilyang Shon sina Lu Chen at ang kanyang ama sa lahat. Binabalaan niya ito na kung patuloy siyang mananatili sa kabisera, hindi siya nila titigilan. Iginiit niya na alang-alang sa kanyang kinabukasan at ng kanyang ina, mas mabuting umalis na siya. Nagpasalamat si Luo Chen sa kanyang pag-aalala ngunit sinabi rito na huwag mag-alala tungkol sa kanila. Ipinapaliwanag niya na ang pananatili sa kabisera ay sarili niyang desisyon at alam niya kung paano haharapin ang lahat.
Sinabi ni Leah na inaasahan na niyang walang magiging epekto ang kanyang mga salita dahil si Luchin ay isang napakatiwalang tao na may malaking pananampalataya sa kanyang sariling kakayahan. Binago ang usapan, binanggit ni Luchin na ika-17 kaarawan ni Gian kinabukasan at tinanong kung dadalo si Leah. Sinabi nitong oo ngunit tinanong kung bakit siya nagtatanong. Tiyak na hindi siya naimbitahan. Sumagot lamang si Luchin na maiintindihan niya ang lahat sa party, kung sino ang tunay na problema, kung sino ang tunay na naipit sa gulo, at kung sino ang hindi dapat nagpaka-arrogant. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa sumunod na araw sa Mountain Villa ng pamilyang Sean, kung saan nagaganap ang isang marangyang party. Ang mga prominenteng tao mula sa buong lungsod ay nagtipon para sa okasyon. Sinubukan ng ama ni Junfong na pakalmayan ang kanyang asawa, tinatanong kung bakit ito galit na galit. Ipinapaliwanag niya na isinaayos ng kanyang ama ang lahat para sa ikabubuti ng kanilang pamilyang Shan. Ngunit hindi maintindihan ng ina ni Junfong kung bakit may nagaganap na birthday party sa lalong madaling panahon, lalo na't ang libing ng kanyang anak ay naganap lamang 2 araw ang nakalipas. Inakusahan niya sila na kinukutya ang pagkamatay ng kanilang anak sa pagdiriwang na ito. Idiniin ni Junfong na ang birthday party ay labis na mahalaga dahil inaasahang dadalo ang nangungunang master mula sa listahan ng Sky Dragon. Kahit ang misteryosong negosyanteng sumusuporta kay Master Jiang ay bali-balitang darating. Sinabi niya na kung magpapakita ang mga taong ito, ang reputasyon ng kanilang pamilya ay tataas ng husto. Upang pagtibayin ang deal, nangako siyang bibilhan siya ng bagong designer bag pagkatapos ng party. Mapait na tumugon ang ina ni Junfong na ang paglimot sa pagkamatay ng kanyang anak ay mas mahalaga kaysa sa isang bag lamang. Kakailanganin niya ng hindi bababa sa 2. Sumang-ayon ang kanyang asawa na kukuha siya ng 2 bag. Sa sandaling iyon, bumaling siya kay Yulan at sarkastikong tinanong kung bakit hindi nito dinala ang kanyang kamakailang natagpuang anak sa party. Itinuro niya na ito ay isang napakasayang okasyon para sa pamilya at ang kanyang presensya ay mas magpapasaya pa nito. Kalmadong ipinaliwanag ni Yulan na labis na abala ang kanyang anak at hindi makakadalo kahit na gusto niya. Sa kanyang isipan, inamin niya na hindi niya sinabi kay Luan ang tungkol sa kaarawan ng kanyang lolo. Alam niyang kung magpapakita ito, lilikha lamang ang mga taong ito ng mas maraming problema para sa kanya. Plano niyang magpaalam na sa lahat at umalis sa lugar na ito magpakailanman kasama ang kanyang anak. Hindi na niya gustong mabuhay ng walang saysay na buhay na napapaligiran ng mga taong ito. Ang tunay niyang hinahangad ay isang mapayapang buhay kasama ang kanyang anak at asawa. Muling kinutya siya ng ina ni Junfong, na nagmumungkahi na kung sobrang abala ang kanyang anak, malamang ay kumikita ito ng hindi bababa sa $100 milyon kada buwan. Pagkatapos ng lahat, anong uri ng tao ang lalampas sa birthday party ng pamilyang Shan maliban kung sobrang importante nila? Tumugon si Yulan na hindi accountant nila ang ina ni Junfong kaya hindi nito kailangang malaman kung magkano ang kinikita nila. Kung magpapatuloy ito sa pagsasalita ng walang katuturan, idineklara ni Yulan na aalis na siya kaagad. Itinuro niya na nakinabang na ang pamilyang Sean sa kanyang kinikita at ngayon ay pinagmamasdan na rin nila ang kita ng kanyang anak. Naisip ng ina ni Junfang sa sarili niya na si Yulan ay kumikilos pa rin ng kasing arrogant ng dati. Nagpasya siyang tiyak na pagbabayaran niya ito sa kanyang pag-uugali sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay lumapit si Yulan sa kanyang ama at bumati sa kanya ng maligayang kaarawan, na sinasabing may dala siyang regalo para rito. Ngunit malamig itong tinanggihan ni Gian, na sinasabing itago na lamang niya ito. Tinanong ni Yulan kung ano ang ibig nitong sabihin, at sumingit si Gwen, na gustong malaman kung paano niya pa natatanong iyon gayong alam naman niya ang ginawa ng kanyang anak. Inakusahan niya ang kanyang basura na anak na ininsulto ang pamilyang Shan at idinagdag na kung hindi nila natatandaan ang kanilang pangako, pinatay na sana nila ito. Binalaan ni Yulan si Gwen na kung magsasalita pa ito ng isang salita tungkol sa kanyang anak, hindi ito makakaalis ng ligtas. Sumingit si Gian, na kinukutya siya sa paglaban sa sarili niyang kapatid at ama dahil lamang sa isang walang kwentang lalaki. Ipinagtanggol ni Yulan si Luochin, na sinasabing lubos silang nagkamali sa kanya. Hindi siya katulad ng iniisip nila, ngunit hindi interesado si Jian sa anumang paliwanag. Sinabi niya kay Yulan na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Dahil magandang araw para sa pamilyang Sean,
Inutusan niya itong hayagang putulin ang lahat ng ugnayan sa kanila at tuluyang umalis sa kabisera. Kung gagawin niya iyon, sinabi niya nakakalimutan niya ang lahat at magkukunwari na hindi siya kailanman umiral. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng ultimatum, umalis at tuluyang putulin ang ugnayan o manatili at ituring bilang kanilang kaaway. Kalmadong tumugon si Yulan na sa totoo lang, hindi niya sila kailangan. Sinabi niyang masaya siyang magkaroon ng anak na tulad ni Luchin. Na hindi lamang siya pinahahalagahan dahil sa kanyang ari-arian. Ipinapaalala niya sa kanila na mas malaki ang kanyang kinita kaysa sa anumang ibinigay sa kanya ng pamilyang Sean, kaya hindi na nila kailangang magpanggap na mayroon silang ginawang pabor sa kanya. Tumawa si Jot Ian, na sinasabing malinaw na tinuruan siya ng kanyang anak kung paano sumagot, at ngayon ay binibilang pa niya ang mga pabor na ginawa niya. Sa sandaling iyon, pumasok si Luan sa eksena. Nagulat si Yulan at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Sinabi ni Luchin na may ilang taong nambubuli sa kanyang ina. Paano ko naman mapipigilan ang sarili ko sa ganoong sitwasyon? Ma, huwag kang mag-alala. Ang paraan ng pagpapahiya nila sa iyo ay walang-wala kumpara sa kahihiyang mararanasan nila mismo. Sa sandaling iyon, ngumisi si Sean Jot Ian at nangutyang nagkomento, na sinasabing kay Yulan na tingnan niyang mabuti ang kanyang anak. Sinabi niyang mabuting bata ito, ngunit mula nang dumating ito ay walang ginawa kundi magpakita ng pagmamataas. Ipinagpatuloy niya na nasaksihan ng kapital ang 3 henerasyon ng pamilyang Sean, at sa anumang paraan ay hindi makakapantay si Luan sa kanila. Matigas na tumugon si Luan, na sinasabing huwag siyang insultuhan sa pamamagitan ng paghahambing sa kanya sa pamilyang Sean. Tumawa si Gwen at sarkastikong tinanong si Yulan kung nanganak ba siya ng isang baliw. Nagtaka siya kung ano ang iniisip ni Luan sa sarili nito at patuloy na binabanggit ang pamilyang Sean. Ayon sa kanya, malamang na labis na nagbasa si Luan ng mga nobelang pantasya at nagsimulang isipin ang sarili bilang protagonista, kaya niya sinasabi ang mga walang katuturang bagay na iyon. Maging ang asawa ni Gwen ay sumingit ng nakakainsulto, na sinasabing tanging isang hanggal na ina lamang ang makapanganak sa gayong hanggal na anak. Sinubukan ni Yulan na pagaanan ang sitwasyon. Sinabi niya kay Luan na huwag pansinin ang mga ito at umalis na sila. Binalaan niya ito na huwag galitin ang pamilyang Shan dahil maaari silang lumikha ng malubhang problema para sa kanila sa ibang pagkakataon. Sa sandaling iyon, inutusan ng ama ni Junfong ang mga bodyguard na humakbang pasulong at turuan si Luan ng leksyon, na sinasabing kailangang matuto ang batang lalaki kung paano gumalang sa matatanda. Tumutol si Yulan, tinatanong kung ano ang iniisip nilang ginagawa nila, ngunit nang susugod na sana ang bodyguard, pinalabas ni Luchin ang kanyang kapangyarihan at walang kahirap-hirap na ibinalik ang bodyguard. Nagtaka ang lahat sa labis na lakas ni Luo Chen. Bulalas ni Shan Juyan sa hindi makapaniwala, isa kang Grandmaster. Gayon din ang pagkagulat ni Yulan at tinanong kung paano nagkaroon si Luan ng gayong napakalaking kapangyarihan. Bigla, bumugso ang isang malakas na emosyon sa kanya at nagsimulang bumalik ang kanyang mga alaala sa nakaraan. Tumingin siya kay Luchin at umiiyak na sinabi, naaalala ko na ang lahat. Lahat ng nangyari noon. Tahimik na nag-isip si Luan. Ilang araw na siyang nananatili sa tabi ng kanyang ina, unti-unting pinapagaling ang nasirang kaluluwa nito. Inaasahan niyang dahan-daang babalik ang kanyang mga alaala sa paglipas ng panahon, ngunit ang gulat na natanggap nito ay nagpabilis sa proseso. Bumaling si Yulan kay Shan Juyan at sinabi, tinanong mo kung sa anong paraan mas nakakahigit ang anak ko sa 3 henerasyon ng iyong pamilya. Well, ngayon makikita mo mismo kung paano. Nakatayo roon si Shan Juyan na hindi makapaniwala, nahihirapang tanggapin na ang isang taong napakabata pa ay umabot na sa antas ng isang Grandmaster. Naisip niya sa sarili niya na ang batang lalaki ay may tunay na promising na kinabukasan. Kung tinanggap lamang niya ito ng mas maaga, maaaring naging kapaki-pakinabang ito para sa pamilyang siya. Muling nagsalita si Yulan, matalas ang kanyang boses. Ano nangyari? Bakit tahimik na kayong lahat ngayon? Kanina lang tinatawag ninyong walang silbi ang anak ko. Sige, pintasan ninyo pa ang kanyang pagganap. Si Jot Ian, na ngayon ay nagsisisi, ay inamin ang kanyang pagkakamali. Sinabi niyang nabigo siyang pahalagahan ang sarili niyang dugo at ngayon ay napagtanto niya kung gaano iyon kahalaga. Sa sandaling iyon, dumating si Mr. Lu, na sumisira sa sandali. Tinawag niya si Goutian na isang ipokrito,
na sinasabing, ang isang taong dalawang mukha ay mananatiling dalawang mukha magpakailanman. Huwag kang magsalita tungkol sa ugnayan ng dugo. Nawala na ang lahat ng karapatan mong magsalita. Inakusahan niya si Gian na lumampas na sa kanyang limitasyon, na sinasabing pinalampas na niya ang kanyang pagkakataon. Nanlaki ang mga mata ni Yulan sa gulat. Luyan, ikaw ba talaga yan? Tanong niya habang humahakbang pasulong at niyakap ito. Nagulat si Shanjat iyan. Paano ka pabuhay? Inamin niya na ipinadala niya si Old Tang at ang kanyang mga tauhan upang patayin ito. Tumingin si Yulan sa kanyang ama at tinanong, ano ang ibig mong sabihin dyan? Sagutin mo ako ngayon. Alam kong inutusan mo lang si Uncle Tang na pumatay ng mga tao. Paano mo nagawa iyon sa asawa ko? Napalibutan si Juyen at inamin, walang saysay ang magtago pa. Ngayon alam ko ng Grandmaster ang anak mo, pero hindi iyon mahalaga. Wala pa rin siyang laban sa pamilyang Shon. Ngumisi siya at tinanong kung alam niya kung sino ang darating ngayon. Ang nangungunang mandirigma mula sa listahan ng Sky Dragon. Kung ang isang tulad niya ay nagpapakita ng interes sa pamilyang Shon, kung gayon ang isang hamak na Grandmaster na tulad ni Luan ay walang banta. Biglang dumating si Mr. Lee at direktang kinausap si Shanjat iyan. Sinabi niya, talagang arrogant ka. Sinubukan ni Shanjat iyan na bolahin siya, maligayang pagdating, Mr. Lee. Kahit si Gwen ay naguluhan. Akala niya ay tinanggihan ni Mr. Lee ang imbitasyon, kaya bakit ito narito ngayon? Malinaw na nagulat si Shan Juyen at sinabing, hindi ko inaasahang dadalo ka sa aking pagdiriwang ng kaarawan. Malaking karangalan ito para sa amin. Maikling tumugon si Lijo, una sa lahat, sino ka para ipalagay na pupunta ako sa birthday party mo? Nagulat si Shanjat iyan, anong ibig mong sabihin dyan, Mr. Lee? Nilinaw ni Liji, narito ako dahil personal akong inimbitahan ng numero 1 ranggo sa listahan ng Sky Dragon. Hindi ako pupunta rito para lamang sa pamilyang Shon mo. Dumilim ang ekspresyon ni Shanjat iyan, ganoon ba? Pagkatapos, sa pagkabigla ng lahat, humakbang pasulong si Mr. Liji at magalang na binati si Luan. Nagtitigan si Nagat iyan at Gwen sa hindi makapaniwala, nagtataka kung ano ang nangyayari. Ipinagpatuloy ni Mr. Liji, kanina sinasabi mo na si Mr. Lua ay isang mababang antas na Grandmaster lamang, tama. Nawala siyang laban sa isang dakilang pamilya na tulad ng sa inyo. Nang marinig ko iyon, napagtanto kong wala kayong ideya kung sino ang inyong kinakausap. Hayaan ninyong tulungan ko kayong maintindihan. Itinuro niya si Luchin, ang lalaking nakatayo sa harap ninyo ay ang numero 1 ranggo sa listahan ng Sky Dragon, si Mr. Luji. Nang mapagtanto ng lahat na si Luchin ay si Luji pala, lubos silang natigilan. Bumaling si Yulan kay Luyan at tinanong, alam mo na ba ito? Kalmadong tumugon si Mr. Lu, hindi, wala rin akong ideya. Sumingit ang ama ni Junfang, na sinasabing, kalokohan ang lahat ng ito. Idinagdag ng ina ni Junfang, hindi pa siguro 20 anyos ang batang iyan. Halos imposible ang maging Grandmaster sa ganyang kaunting edad, at ngayon inaasahan ninyong maniniwala kaming numero 1 siya sa listahan ng Sky Dragon. Sobra na iyan. Matigas na sumingit si Jat iyan, na sinasabing tumahimik ang lahat. Sa kanyang isipan, naisip niya, kilalang kilala ko si Lee. Hindi siya kailanman nagsasalita ng hindi nag-iisip. Alam ng lahat na siya ang nangunguna sa nakalipas na 10 taon. Kung sinasabi niyang si Luan ang numero 1 ngayon, kung gayon, totoo iyon. Ipinagpatuloy niya ang pag-iisip, kung ang isang taong ganoon kabata ay maaaring maging Grandmaster, kung gayon bakit hindi siya maaaring maging numero 1. Gayunpaman, mahirap pa rin para sa akin tanggapin na ang anak ni Yulan ay nasa tuktok na ngayon. Sa panghihinayang, naisip niya, kung kinilala lamang namin ang halaga ng batang ito ng mas maaga, ang pamilyang Shon sana ang numero 1 ngayon. Ngunit sa halip ay labis namin siyang tinutulan at ngayon ay naging kaaway namin siya. Paano ako naging ganoon kaangal? Malalim na nag-isip si Gwen. Napakarami na nating ginawa para labanan si Luchin. Imposibleng mag-alok tayo ng pagkakaibigan ngayon. Ang tanging natitirang pagpipilian ay protektahan ang ating karangalan. Pagkatapos ay buong tapang na idineklara ni Gwen, Luochin, wala kaming pakialam kung numero 1 ka. Hindi pa rin natatakot sa iyo ang pamilyang Shon.
Nanatili kaming matatag sa kabisera sa loob ng 40 taon. Ang aming mga koneksyon ay hindi lamang sa buong bansa, kundi maging sa buong mundo. Kilala namin ang mga makapangyarihang tao na hindi mo kailanman maaabot. Bumaling siya kay Master Jiang at buong kumpiyansang nagtanong, tama ba ako, Master Jiang? Kung tutulungan mo kami, maibibigay ko sa iyo ang aming 30% na bahagi ng kasunduan. Tumugon si Master Jiang, maaari akong tumulong, ngunit hindi ko magagawa ang desisyong iyon nang hindi muna nagtatanong sa aking boss. Tumanggaw si Gwyn, na sinasabing, walang problema. Mangyaring tanungin mo ang iyong boss. Nasaan siya? Sa totoo lang, hinihintay ko siyang makilala. Tumugon si Jin, bakit ka naghihintay? Nakatayo siya mismo sa harap mo. Hayaan mong ipakilala kita sa aking boss, si Luigi. Nang marinig na si Luigi ang boss, kitang-kita ang pagkagulat ni Gwyn. Bulalas ng kanyang asawa, imposible ito. Nagpapanggap lang sigurong lahat dito. Bata pa lang si Luan. Paano siya magkakaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan? Kalmadong nagsalita si Yulan, tanggapin man ninyo ang katotohanan o hindi, hindi nito babaguhin ang katotohanan. Ang pagtanggap nito ang makakabuti lamang sa inyo. Hindi na kayo magpapatuloy sa paggawa ng mga hanggal na pagkakamali. Idinagdag niya, kanina sinabi ninyo, kung ano ang ina, ganoon din ang anak. Tama kayo, kamukha ko siya, pero ngayon, sabihin ninyo sa akin, tunay bang may kukumpara ninyo ang anak ninyo sa anak ko? Kung pag-uusapan ang talento, kung gayon ang pagkakaiba ng langit at lupa ay hindi kasing lawak ng agwat ng talento ng anak ninyo at ng anak ko. Habang tumatagos ang mga salita ni Yulan, nagalit ang asawa ni Gwyn. Ngunit si Gwyn mismo ay napaluhod. Nagmakaawa siya, Sister Yulan, hindi namin naging mabuti ang pakikitungo sa pamilya ninyo. Kaya't taos-puso akong humihingi ng tawad, ngunit huwag po ninyong kalilimutan. Pamilya pa rin tayo. Ako ang kapatid mo at bayaw. Patawarin mo rin ako. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Mr. Luo at sinampal si Guchan sa mukha. Malamig niyang sinabi, Gwyn, natatandaan mo ba ang nangyari 20 taon na ang nakalipas? Nagmakaawa ako sa iyo na iligtas mo ang aking asawa at anak. Nagpatira pa ako sa harap mo, nagmamakaawa, patuloy niya, ngunit kinutya mo ako at binugbog. Ipinagpatuloy niya, tumutunog pa rin sa aking tainga ang mga salita mo. Sinabi mo sa akin na kung susubukan ko pang makipagkita kay Yulan, hihiwain mo ako at ang anak ko sa maliliit na piraso at ipapakain sa mga aso. Well, narito kami, ang anak ko at ako, nakatayo sa harap mo. Kung mayroon man lang kay titing na tapang ang pamilya mo, sige, subukan ninyong patayin kami. Hindi, kalimutan ninyo ang pagpatay. Hinahamon ko kayong subukan ninyo kaming saktan. Ngumisi siya, at ngayon tingnan ninyo kayo, gumagapang na parang aso. Bumantong hininga si Jot Ian. Sige, inaamin ko. Ngayon, nanalo ang pamilyang Lo. Anuman ang ginawa mo at anuman ang ginawa namin, tabla na ngayon. Nakapaghiganti ka na. Kaya ngayon, bakit hindi ka nalang umalis? Tumawa si Luan. Umalis, Jot Ian. Hindi mo naiintindihan. Ang dapat umalis ay kayo. Akala mo ba pumunta ako rito para lamang pahiyain ka? Nainsultuhan kita at pagkatapos ay aalis na lang. Kinakabahang tanong ni Jot Ian, kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Bumaling si Luan kay Old Jiang. Ipaliwanag mo sa kanila kung anong pagkakamali ang ginawa nila. Ipinaliwanag ni Jiang, Mr. Juyen, ang mansyon na ito ay dating pag-aari ninyo, ngunit ang inyong anak ay umutang laban dito at nabigong bayaran ito. Dahil dito, ang pagmamayari ay nailipat na kay Mr. Lu Chen. Ang lupang kinatatayuan ninyo ay hindi na pag-aari ninyo. Pag-aari na ito ni, sumigaw si Gwyn, naguguluhan at nababahala. Paano nabayaran ng ganoon kabilis ang utang? Ang mga utang ay tumatagal ng maraming taon. Ilang araw pa lamang ang aming kasunduan. Niloko ninyo ba kami? Hinarap ni Master Jin ang silid, mariing iginiit na wala silang ginawang panloloko. Ipinapaliwanag niya na ang bawat sentimong naipuhunan ay direktang napunta sa proyekto. Ayon sa kanya, ang anumang kita ay magsisimulang lumitaw lamang pagkatapos ng 3 taon. Tanong niya, hindi ba ninyo binasa ng maayos ang kontrata? Pagkatapos, sa bahagyang mapangaralang tono,
Idinagdag niya na dapat sana ay binigyan nila ng mas maraming pansin ang mga tuntunin at kondisyon. Itinuro niya na nakita lamang nila ang potensyal na kita ng proyekto at nagmadali nang hindi iniisip kung paano sila mabubuhay sa loob ng 3 taon nang walang anumang kita. Ipinagpatuloy ni Jiang na ibinigay ni Gwyn ang lahat mula sa mga karapatan sa mansyon hanggang sa personal na ari-arian upang pandohan ang proyekto. Kaya ngayon, ang tanging natitirang gawin ay maghintay ng 3 taon at pagkatapos ay tingnan kung ang proyektong ito ay tunay na magiging kumikita. Kung ito ay magiging kumikita, marahil ay makukuha ninyo ang ilan dito. Ngunit hanggang noon, huwag kayong umasa ng anuman. Pagkatapos ay bigla siyang bumaling at sinabing, tingnan natin kung paano mabubuhay ang pamilyang Sean sa loob ng 3 taon nang walang kahit isang barya. Nababagabag, tumugon si Sean Jat-ian, na sinasabing hindi ganoon kaliit ang yaman ng pamilyang siya na maaari itong maubos ng isang proyekto lamang. Hiningi niyang malaman ng eksakto kung ano ang naipuhunan. Malungkot na tumugon si Gwyn, na sinasabing umutang siya laban sa bawat ari-arian, kotse, at bungalow na nakapangalan sa kanila, at ang lahat ng perang iyon ay naipuhunan sa proyekto ng parehong kumpanya. Wala na kaming natitira ngayon. Galit na galit, sumabog ang patriarka na si Jat-ian, na tinatanong kung paano naging ganoon kaangal ang kanyang anak. Hinuberen mo na kami at kinaladkad sa pampublikong liwasan. Sinubukang ipagtanggol ni Gwyn ang sarili. Pa, ikaw ang nagpumilit na kunin ko ang proyektong ito kahit ano pa ang mangyari. Nang sabihin kong kulang kami sa pondo, sinabi mong ipuhunan mo ang lahat ng mayroon tayo. Ngayong lumala na ang sitwasyon, inakusahan niya ang kanyang ama na ibinabato sa kanya ang lahat ng sisi. Galit na sumingit si Luochin, na sinasabing hindi kailanman naisip ni Jat-ian kung bakit siya napunta sa kabisera. Ang lagi mo lang inisip ay pumunta ako para kontrolin ang mga ari-arian ng pamilyang Shan at makuha ang pagmamahal ng lahat. Ngunit ngayon, habang nakatayo kayo at pinapanood ang lahat na bumagsak, hindi ba ninyo nakikita ang kabalintunaan? Pagkatapos, sa isang nakakakilabot na koma, idinagdag niya, mapalad ka. Kung hindi ka kadugo ng aking ina, ipinapangako kong hindi ka makakalabas ng buhay dito. Ipinagpatuloy niya, hindi ko nakalimutan kung paano ninyo tratuhin ang aking mga magulang. Kung wala ang aking ina ngayon dito, ang mansyon ng pamilyang Sean ay umaagos na sana sa dugo ngayon. Ngunit ayos lang, pinapalaya ko na kayo, kaya, umalis na kayo. Sa labas ng mansyon, nagmamadaling naglalakad ang isang tiyahin. Leah, bilisan mo at mahuhuli na tayo. Tumugon si Leah, Ma, nakahils ako. Kaya ako mabagal maglakad. Pagkatapos, sumulyap sa gilid. May napansin siya. Ma, tingnan mo. Hindi ba pamilya yan ni Uncle Shen? Bakit sila umaalis? Hindi ba birthday party nila ito? Habang sila'y umaalis, nagbubulungan ang dalawang bisita sa isa't isa, ang kakaiba. Ngayon, hindi na mukhang pamilyang Sean ang pamilyang Sean. Mukhang nawala na ang lahat sa kanila. Pag-aari na ng pamilyang Lu ang lahat ng kanilang ari-arian. Nakakatakot ang oras. Binabago nito ang lahat ng napakabilis. Bumalik sa gate ng mansyon, humakbang pasulong si Ping. Hinarap niya ang karamihan. Alam kong narito kayong lahat para ipagdiwang ang kaarawan ni Shan Juyan. Ngunit linawin ko ito. Ang pamilyang Sean ay nasa ilalim na ng kontrol ng aking amo. Tanging ang mga handang makipagtulungan kay Master Luigi ang maaaring pumasok. Kung hindi, maaari na kayong umalis. Sa gitna ng mga bisita, may isang batang babae na nagtanong, ano na ang gagawin natin ngayon? Tumugon ang lalaking may berdeng buhok, lubhang pinahirapan ni Shan Jat-ian ang mga magulang ni Luigi. Narinig kong pumunta siya sa kabisera para mag-higanti, at mukhang nagawa na niya ito. Kung gayon, mananatili ba tayo o aalis? Tanong ng isa pang lalaki. Tumugon ang lalaking may berdeng buhok, pumunta tayo rito para bumuo ng ugnayan sa pamilyang siya, ngunit hindi na ito ang pamilyang siya. Ito na ang pamilyang Lu, at ang bagong pinuno ay hindi si Shan Juyan, kundi si Lu Wuji, mariin niyang sinabi. Alam ng lahat na mas maliwanag ang kinabukasan ni Luigi kaysa kay Shan Juyan. Numero 1 siya sa listahan ng dragon at nasakop niya ang buong lungsod sa maikling panahon. Mabilis na sumang-ayon ang iba, tama ka. Ang pagsuporta kay Luigi ang pinakamabuti para sa ating mga pamilya ngayon. Sa sandaling iyon, may sumigaw, nasaan si Luen?
Sabihin ninyong lumabas siya kaagad. Si Shulong pala ito, isang top-grade grandmaster at ang nakatatandang kapatid ni Kapitan Zugang. Sa loob, bumaling si Yulan kay Luchin at sinabing, may nangyayari sa labas. Tiniyak ni Luochin sa kanila, Ma, Pa, walang nangyayari. Manatili lang po kayo sa loob. Titingnan ko lang. Lumabas siya, kasama si Mr. Lee. Itinuro ni Kapitan Zo si Luchin at tumahol, siya yan. Siya ang sumuntok sa akin. Humakbang pasulong si Zulong. Kaya, ikaw si Luchin. Paano ka naglakas loob na saktan ang isang tao mula sa pamilyang Zhu? Puno ng pananakot ang kanyang tono. Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang aming kasaysayan? Nagulat na. Bumulong si Master Lee, sinabi ba niyang pamilyang Zhu? Tanong ni Miss Limay, Pa, anong nangyayari? Bakit ganyan ka magulat? Mula ba sa isang malaking angkan ang dalawang ito? Ipinaliwanag ni Master Lee Ji, 20 taon na ang nakalipas, naganap ang isang brutal na digmaan. Lahat ng Grandmaster sa listahan ng Sky Dragon ay pinaslang. Walang nakakaalam kung sino ang sumalakay sa kanila, ngunit sabi-sabi, ang pamilyang Zhou ang may kagagawan. Sinasabing mayroon silang mga taong mas mataas pa sa antas ng Grandmaster. Nag-aalalang tanong ni Miss Limay, kung gayon, nasa panganib ba si Luan? Kalmadong humakbang pasulong si Luan at sinabing, bago mo ako pagbantaan, paano mo kaya sabihin sa akin kung sino ka ba? Wala akong natatandaang nakilala kita. Umungol si Kapitan Shu, sinampal mo ako ng 2 beses at nakalimutan mo na agad. Huwag kang magkunwaring tanga. Alam kong sinasadya mo ito, nagkukunwaring hindi mo ako kilala, kaya palalampasan ko na sana, pero hindi. Sisirain ko ang buong pamilya mo. Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, muling sinuntok siya ni Luan, na nagpalipad sa kanya. Nakatayo si Shuong, natigilan. Inatake mo ang kapatid ko mismo sa harap ko. Pinaningkitan siya ng mata ni Luan. Tinuruan na kita ng leksyon noon. Mukhang hindi pa sapat iyon. Mukhang kailangan mo ng isa pang bagbog. Sumingit si Julong, galit na galit. Paano ka naglakas loob na saktan ang kapatid ko? Sobra mo kaming minamaliit. Mabilis na nagsalita si Li Ji. Naglalabas ng enerhiya si Zulong. Isa na siyang cultivator ngayon. Lahat kayo, lumayo o masasaktan kayo. Nang ilunsad ni Zuong ang kanyang atake, itinaas ni Luan ang isang kamay at walang kahirap-hirap na hinarang ito. Ano? Hinarang niya ang atake ko gamit ang isang kamay lang, bulalas ni Zuong. Ngumisi si Luan. Ngayon naman ang oras para matikman mo ang suntok ko. Samantala, dahan-daang nagkamalay si Kapitan Zo at umungol. Anong nangyari? Natalo ba ang kapatid ko? Hindi. Natalo ba siya sa isang atake lang? Ang Luochin na ito ba ay isang martial god? Naalala niya ang sinabi noon ng patriarka ng pamilya. Walang sino man ang maaaring maging tunay na martial god. Kaya, paano natalo ng lalaking ito ang kanyang kapatid ng ganoon kadali? Iniutos ni Luan, Ping, dalhin mo sila. Ayokong magkaroon ng patayan sa harap ng nanay at tatay ko. Sa sandaling iyon, lumabas si Yulan mula sa bahay. Luchin, ayos ka lang. Sumunod sa kanya si Mr. Luo. Ang ingay kanina. Ayos lang ba ang lahat? Tumanggaw si Luan. Oo, ilang baliw lang na basta na lang sumugod. Pero huwag kayong mag-alala, naayos na sila. Bumaling si Ping sa mga nang istorbo. Umalis na kayo ngayon o lilipulin din namin kayo. Itinuro ni Kapitan Zo si Luchin at idineklara, maghintay ka lang. Sa ngalan ng pamilyang Zo, idinedeklara ko ang digmaan sa pamilya ninyong Lo. Pagdating ng panahon, titipunin namin ang bawat martial cultivator at dudurugin namin ang angkan ninyo. Sumusumpa ako sa pangalan ng pamilyang Zo. Walang sino man sa inyo ang makakaligtas. Pinagmamasdan ni Old Yang ang sitwasyon at bumulong ng deklarasyon ng digmaan. Ibig sabihin, ang pamilyang Luo ay naging kaaway na ngayon ng lahat ng pamilyang Martial. Ang mga pamilyang kaalyado ng Martial God Association ay lalaban sa inyo. Lu Chen, pinukaw mo ang ilang tunay na makapangyarihang tao. Kalmado ngunit matatag ang boses ni Luo Chen. Wala akong pakialam kung gaano sila kapangyarihan. Sino mang lumaban sa akin, haharapin ko sila. Bumantong hininga si Old Yang. Problema mo yan di sakin.